Okay, I'll give you 10 minutes. Ani Victor saka inihatid si Ursula sa pinto ng ward ni Uncle Grudge. Bago tuluyang umalis ay nagbilin pang muli si Victor sa babae. Ursula, you have to be out in 10 minutes. Tumango naman si Ursula bilang sagot. Nang tuluyang makaalis ang lalaki, pinagmasdan ni Ursula ang namumutlang mukha ng matanda na nakaratay sa hospital bed. Nakaramdam siya ng panik ng mga sandaling iyon. She really didn't intend to harm the old man because it would ruin her plans. Who would have thought that old men would be this useless? Now she has no choice but to destroy the evidence that would point to her as a suspect. Napangisi si Ursula nang makita ang termos na pinaglagyan niya ng tsaa. Minaniobra niya ang wheelchair saka kinuha ang termos. Balak niya hugasan yun at lagyan muli ng tubig nang sa gayon hindi maghihinala si Seryo na doon niya inilagay ang lason. Pero laking gulat niya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at sumulpot doon si Seryo na madilim ang anyo. What are you doing? Timbagang natanong ni Seryo na makitang naroon si Ursula sa kwarto ng kanyang daddy. Sa gulat ay nabitawan ni Ursula ang hawak at bumagsak yon sa sahig. Sa kanang lalaki ang mga mata niya nakatitig sa babae. Seryo, what are you doing here? Nautal na tanong niya. You, galit na ani ni Seryo sabay turo sa kanya. Anong karapatan mong pumasok sa kwarto ni Dad? Nangihinig ang labi ni Ursula sa galit na nakikita niyang galit sa mga mata ng lalaki. I just want to see Uncle Grudge condition. Pagsisinungaling ni Ursula sa bayukot pa simpleng dinampot ang termos na nalaglag sa sahig. Subalit ng lalaki ang mga mata ni Ursula nang makitang inapakan niya ni Seryo. Anong balak mong gawin dito? Tanong pa nito na nalilisik ang mga mata. Nothing. I just want to put some water in it in case Uncle Grudge wants to drink when he wakes up. Sagot ni Ursula na ikinalmang sarili. Hindi dapat mahalata ni Seryo na natatakot siya ng mga sandaling iyon. Kumuyom ang kamao ni Seryo habang nakatingin kay Ursula na para bang nang titimpi na mapagbuhatan ng kamay ang babae. Ursula, I didn't expect you to do this. Sino nag-utos sa'yo? Timbagang at nanilisik ang mga matang tanong niya. Ayon sa investigasyon, ang drugs na nakuha sa inumin ng kanyang daddy ay galing sa Research Institute sa China, kung saan dinala ni Elias si Camille noon. How could Ursula obtain this type of drug, which is illegal in the Philippines, without an accomplice? Nagpanggap namang inosente si Ursula kahit pa kinakabahan siya. Seryo, ano bang sinasabi mo? I don't understand. Hindi mo alam? Nakangising tanong ni Seryo sabay kuha sa cellphone sa busa ng suot niyang slacks at nagdial. Mr. Noriega, prepare a statement and issue an announcement within half an hour to stop all projects related to the Valdez family. From now on, the Reynoso Group will no longer cooperate with their company. Utos na Seryo sa kabilang linya. Natigagal si Ursula sa narinig. Nakakapit ang kanilang kumpanya sa pangalan ng Reynoso Group. Kaya kung puputulin itong kanilang ugnayan, ay tsak na babagsak ang kanilang negosyo. Isa pa'y nakinabang ng gustong kanilang pamilya sa pagiging magkarelasyon nilang dalawa ni Seryo sa paningin ng ibang tao. Kaya naman tumanggi si Seryo na mag-engage sila. Nang araw na yun ay wala siyang ibang choice kung ilagyan ng drugs ang inumin ni Grudge Reynoso. That way, all people will think is that the engagement was postponed due to the old man's health and it won't have a negative impact on their family. Pero ngayon naglabas na ng announcement ang Reynoso Group na puputulin na nitong ugnayan sa kanila. Para itong sampal sa kanilang pamilya. In addition, she was certain that all of their company's business partners would abandon them following the rapid decline in the stock price. Sa oras na totohanin ni Seryo ang banta nito ay natitiyak niyang babagsak ang kanilang kumpanya at mawawala sa kanila ang lahat. Seryo, 20 years na tayo magkakilala. Are you really that heartless? Hindi makapaniwalang bulalas ni Ursula. At sa tingin mo, dahil sa matagal na tayong magkakilala, hahayaan ko lang ang ginawa mo kay Dad? Seryo, how can I hurt Uncle Grudge? Have you forgotten who donated his liver? Tanong ni Ursula na kunwari naiiyak. Para kay Uncle, isinantabi ko ang health ko.
kaya bakit ko siya sasaktan? Matiim na tumitig si Seryo sa babae na puno ng disgusto. Really? Sa'yo galing ang liver na ibinigay mo? Nang marinig yun ay naumid ang dila ni Ursula. Pero nang makabawi sa pagkagulat ay kaagad siyang nagpaliwanag. Of course, even if you check my hospital records, they say my liver is gone because I gave it to your dad. Are you really that ungrateful now, Seryo? Litanya ni Ursula na baka siyang hinanakit sa tinig. Napailing inis si Seryo habang hindi nagbabagong ekspresyong pinapakita sa babae. Are you sure you've cleaned up all the evidence? Do you think that when I investigate, I won't find any trace of you? Nagpanggap pa rin kalmado si Ursula kahit nanginginig ang kanyang mga kamay sa takot na baka malaman ni Seryo ang totoo. Okay, go. Check it. Wala naman akong tinatago sa'yo. Aniya sa lalaki na masama ang mukha. Several years have passed and the doctor who performed Grudge Reynosa surgery has also moved abroad. So what does she have to fear? Then why did I find out that the doctor who performed the surgery on my dad live in China? Why did he have to go to that country when he is a famous doctor in the Philippines? Nakangising tanong ni Seryo sa kaharap. Tuluyan na nahintakutan si Ursula nang maulinagan yon mula sa lalaki. Kung ganoon, natuklasan na ba nito ang lahat? Hindi maaari. Hindi siya aamin dahil masisirang lahat ng pinaghirapan niya. Kamusta mga iha? Kayo bang dalawang tumulong sa akin? Nakangiting tanong ni Carson Inoue sa dalawang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung bakit pero nang mapatingin siya sa isa sa mga to, meron siyang naramdamang kakaibang kaba na para bang lumundag ang kanyang puso sa hindi niya malamang dahilan. Yes po, kamusta po kayo? Si Ami ang sumagot dahil si Camille ay nanatiling tahimik lang. Masusing pinagmamasdan ni Camille ang lalaki. Magandang pangangatawan nito kahit na may edad na matangkad, maputi at singkit ang mga mata. Just by his appearance, it's obvious that he's not Filipino, but surprisingly, he speaks Tagalog fluently, as if he grew up in the Philippines. Ang isa pa sa napansin ni Camille ay puno ng tattoo ang katawan at braso nito. Kitang-kita kasi yon dahil nakabukas ang botones sa bandang dibdib nito at nakatupi hanggang sikong manggas ng long sleeve na suot. I'm fine, Iha. My blood pressure just went up so I got dizzy and fell over. Nakangiting sagot ni Carson. I'm Carson Inoue by the way. Can I know your name? I'm Ami Del Rosario, Mr. Inoue. Nakangiting pakilala ni Ami. At ikaw naman, Iha? Tanong ni Carson sa dalagang nakatingin sa kanya. Gusto niyang malaman ang pangalan nito nang sa gayon ay makakuha siya ng sagot sa kanyang haka-haka. Ako po si Camille Asuncion. Nahiya namang sagot ni Camille. Napatango-tango si Carson nang marinig ang pangalan ng dalaga. Bakit hindi niya naisip na maaring pinalitan ng mga taong dumukot sa kanyang anak ang pangalan nito? Camille Asuncion bears a striking resemblance to his wife, Rebecca, especially her round puffy eyes. But he knows he can't just trust his gut feeling. He needs proof that she could be his long-lost daughter. Seiko. It's nice to meet you too. Nakangiti sagot ni Carson sa dalawang dalaga. By the way, if it is okay with you, can I treat you to lunch? As a token of my gratitude for saving me. Tanong pa niya. Nagkatinginan naman si Camille at Ami, bagaman nararamdaman nilang mabait naman ang lalaking kaharap. Alam nilang dalawa na hindi sila dapat basta-basta maniniwala sa taong kakikilala pa lang nila. Sorry po Sir Carson, may part-time job pa kasi ako ngayong hapon, kaya hindi ako pwede. Ani Ami na nauna nang sumagot. Napatango-tango naman si Carson. I understand, sagot niya sabay baling naman kay Camille. What about you, Iha? Marahan namang umili si Camille. Kamamatay lang si George at may problema sa kanyang dinadala tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Kaya wala siyang gana na magsayaw kaya naman ay magliwaliw. Bukod doon hindi pa niya gaanong kilalang matanda. Nadala na siya dahil mabilis siyang magtiwala noon kaya naman madalas siyang napapahamak. Pasensya na po kayo Mr. Inoue, medyo masama po kasing pakiramdam ko. Na-hospital din po ako dahil nawalan ako ng malay dahil sa stress at over-fatigue. Kaya gusto ko na po sanang magpahinga. Magalang na sagot ni Camille. Stress at over-fatigue. Biglang nakaramdam ng pag-alala si Carson para sa dalaga. Kung pwede lang sana siyang magtanong patungkol sa pinagdadaanan nito ay tinanong na niya.
Pero alam niyang magtataka ito bago lang sila magkakilala ay nag-uusisa na kagad siya tungkol sa personal nitong buhay. Ganun ba? It's okay, I understand. Maybe next time, if we ever meet again, nakangiting sagot ni Carson sa dalawa. Matapos ng pag-uusap na yon ay nagpaalam na rin si Camille at Amy sa matanda. Paglabas ng mga ito sa ward kung saan naroon si Carson, pumasok naman ang assistant niyang si Sechi. Have Detective Cruz investigate that woman and keep an eye on her? For what, Sir Carson? Usisa naman ang assistant niya. Si Carson ang nagpapalaki kay Sechi kaya parang anak ng turing niya sa lalaki. Kaya baliwala sa kanya mga ganong pagtatanong nito. Because I have a strong feeling that she's Seiko. Napatango-tango naman si Sechi. Okay, Sir Carson. Hindi ko alam ang sinasabi mo, seryo. How do I know where that doctor is? Pagmaang-maangan pa rin ang sagot ni Ursula. Hindi makapaniwala si Seryo habang nakatingin ng mga sandaling yon kay Ursula. He never thought that a woman he had known since childhood could do such evil. Bagaman wala pang solid evidence pero malakas ang kutob ni Seryo na hindi talaga nag-donate ng liver si Ursula sa kanyang daddy. Sinabi lang nito yon para mapasunod siya ang kanyang daddy. He found out that the drugs Ursula used to her daddy were the same ones that caused her mommy's mysterious death, but he still doesn't have any solid evidence for all of that. Gusto ring malaman ni Seryo kung may kinalaman bang Valdez family sa lahat ng iyon. Matalas ang tingin ipinukol ni Seryo sa babaeng kaharap. I will investigate thoroughly. If it's really you who did it, you should know it is not as simple as terminating the cooperation. Your family will disappear. Mariing pagbabanta ni Seryo. Nalamig ang buong katawan ni Ursula dahil sa pananakot na yun ni Seryo. Alam niyang sa oras na sinabi ng lalaki gagawin ito. Hindi maaring mangyari yon dahil mapupuntang lahat ng pinaghirapan niya sa wala. Pero ipinagpapatuloy pa rin niya ang pagpapanggap na inosente sa harapan ng lalaki. Seryo, I really don't know what you're talking about. I'm not doing anything wrong, believe me. You better not, ani Seryo sa nakakatakot na tingin. If I prove that you had something to do with what happened to Daddy, this will be the fate of your family. Hindi na napigilan pa ni Ursula na magpakita ng galit sa harapan ng lalaki. You're only treating me like this because you have a change of heart. And now, you like that witch. Change of heart? Natatawang tugon ni Seryo na para bang nakarinig ng isang nakakatawang biro. Who did I love for you to say my heart has changed? Tila sampal kay Ursula ang sinabi niya ni Seryo. That just means he never had feelings for her. And she was the only one who thought that a man like her. Umahon ng matinding galit sa dibdib ni Ursula dahil sa pang-insultong yun ng lalaki. Kaya hindi na niya pinag-isipan pa ng gustong sumunod niyang mga sinabi. Have you ever thought that your love for her would only harm her? Tanong ni Ursula. Even if she disappears from the world, people won't care about her. Hindi na natapos pa ni Ursula ang sasabihin nang bigla siyang sinakal ni Seryo na para bang gusto na siyang patayin. Try to hurt her. Ano ba? Hindi na makapagsalita pa si Ursula dahil para na siyang malalagutan ng hininga dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya ni Seryo. Ursula's face was turning pale and she couldn't even strangle against his deep grip on her. Takot na takot siya ng mga sandaling yon dahil kitang-kita niya sa mga mata nito na gusto talaga siya nitong lagutan ng hininga. Mabuti na lang sa puntong yon ay biglang nagkamali na si Gratch Reynoso dahilan para itigin ni Seryo ang ginagawa at lapitan ng ama. Dad, are you okay? Bulalas ni Seryo na puno ng pag-alala ang mukha. Madilim na nang makauwi si Camille sa Reynoso residence. Hindi niya inasahang naroon na si Seryo dahil alam niyang busy ito sa trabaho. Nakaramdam siya ng matinding lungkot ng mga sandaling iyon dahil pakaramdam niya ay nag-iisa siya sa malaking bahay na iyon ni hindi man lang nagte-text o tumatawag si Seryo sa kanya at hindi man lang ipinaalam kung nasa nito o kung kamusta na siya. Pero ayaw mag-isip ng kung ano ni Camille dahil naniniwala siyang may rason si Seryo sa hindi nito pagpapakita sa kanya sa ospital. Samantala, hindi mawala-wala sa isipan ni Camille ang matandang lalaki na si Mr. Inoue. Bakit pakaramdam niya ay matagal na niya itong kilala? Posible kayang nakita na sila ng lalaki noon? Naisipan ni Camille na pumunta sa study room at buksan ng laptop. Malakas kasing kutob niya na nakilala na niya ito noon at hindi siya magpapakali hanggang hindi niya nahanap ang sagot. Nang mabuksan ng laptop,
Kaagad na nagtungo si Camille sa Google at nag-type ng pangalan ni Mr. Inoue sa search bar. Kagat labing naghihintay si Camille na resulta mula sa app, subalit ganun na lang pagkadismaya niya nang makitang walang resulta na lumabas tungkol sa lalaki. Habang malalim na nag-iisip ay napapitlag si Camille na biglang bumukas ang pinto ng study room at pumasok doon si Sergio. Kaagad na napakunot siya ng masamyo ng amoy ang alak ito. Pulang-pula rin ang mukha nito at gumigewang ang lakad na lumapit sa kanya na bakas ang kalasingan sa mukha. Duro nito sa kanya pababa sa kanyang flat pang sinapupunan. Who's the child's father? Earlier, nang magmulat ng mga mata si Grudge at makitang ginagawa ng anak kay Ursula, nakaramdam siya ng galit. Dahilan para mapaubo-ubo siya. Mabilis namang dumating ang mga doktor at matapos suriin ay doon lang tuluyang kumalma si Grudge. How are you feeling, Dad? Tanong ni Sergio sa ama. Pero sa halip na sagutin ito ni Grudge, ay galing niyang hinarap ang anak. Sergio, you have no right to hurt Ursula like that. Sa halip ay sagot ni Grudge sa anak. Napakunot noo si Sergio at sa kasandaling natigilan. Nang makahumay ngumisi siya at sinabing, Do you know what she did to you? But Grudge wasn't even bothered. Instead, he still angrily turned to his son and said with disgust, No matter what Ursula did, you shouldn't have hurt her. Lihim na napangisi si Ursula dahil nakakita siya ng kakampi. Kaya naman minaniobra niyang kanyang wheelchair patungo sa tabi ng kama kung saan nakahigang matanda. Uncle, I really didn't know anything but Sergio keeps forcing me to say things I haven't done. Umiyak na tura ni Ursula sa harap ng matanda. Tinapik-tapik ni Grudge ang balikat ni Ursula na para bang pinapakalmang dalaga. Huwag ka nang umiyak, iha. I will teach him a lesson for you. Masuyong wika ni Grudge. Sa sobrang tuwa ni Ursula sa narinig ay napabulala siya ng iyak at patuloy nagpanggap na parang aping-api. Thank you so much, Uncle. I'm so happy that you're feeling better. Totoo para kay Ursula sinabi niyang iyon sa matanda. Pero sa oras na kailangan niya na mag-take advantage muli dito, hindi siya magpapakita ng awa. Don't worry, iha. Naintindihan kita. I understand you. Always remember that you are the only daughter-in-law for me. Ani Grudge, sabay tingin kay Sergio na noon ni blankong expression. At hindi ko tatanggapin ng ibang babae. Biglang sumama ang mukha ni Sergio na marinig ang salitang yun ng kanyang daddy. Hindi siya tanga para hindi malaman na si Camille ang babaeng tinutukoy nito na hindi nito matatanggap. Samantala, kontento na si Ursula sa narinig na yon. Ngunit hindi pa niya lubusang nakukuhang gusto niyang marinig mula sa matanda. But Uncle, Sergio wants to terminate the contract and sever the Valdez family's ties with the Reynoso group. Pagsusumbong pa niya sa matanda. Napakunot noo si Sergio at pinukol na masamang tingin ng babae. Handa na sana siyang magsalita nang gambalain siya ng kapapasok lang na doktor. At dahil hindi naman kailangan ng maraming tao sa loob ng kwarto, at takma na rin lalabas si Ursula. Subalit bago lumabas si Ursula ay muli pa siyang kinomfort ng matanda. Don't worry, I won't let him do that. Sagot ni Grudge nang tinutukoy ang pagtutol ni Sergio na connection sa Valdez family. Bakas ang kasiyahan sa mukha ni Ursula dahil nakuha niyang inasahang sagot sa matandang hukluban. Thank you very much, Uncle Grudge. Unahin na po muna natin na magpapatingin sa doktor. I'll be back later. Okay, maikling sagot ni Grudge habang sinusundan ng tingin ng papalabas na babae. Tumalikod na rin si Sergio at akmang lalabas ng mabilis siyang pinigilan ng ama. Sergio, dumito ka. I have something important to tell you. Ursula smiled again when she heard the old man's words before leaving. She was sure that he would teach Sergio a lesson. As long as he could hold Grudge Reynoso by the neck, there was a good chance that his plans would come true. Samantalang sa loob ng ward, matapos ma-examine ng doktor si Grudge, ay wala namang nakitang malalang health problems ang matanda. Subalit katulad ng dati, kailangan pa rin itong uminom ng maintenance medicine ito. Tila hindi naman naapektuhan ng toxic substance ang kalusugan ng kanyang daddy. Nang makaalis ang doktor, ay malalim ang boses na nagsalita si Grudge. What happened to me has nothing to do with Ursula. So please don't involve the Valdez family in this. Napailing-iling si Sergio. I took your thermos for testing and it showed a very low dose of drug reaction. Si Ursula lang ang tanging humawak ng bagay na yan, paliwanag ni Sergio sa katumawa ng bahaw. Even so, you still believe she's innocent? Sandali na tahimik si Grudge Reynoso na parabang nag-iisip, pero makalipas ang ilang segundo'y sumagot din ito. I'm fine now. This matter is over.
Sa galit ni Seri natatawa siyang tumingin sa kanyang daddy. What kind of poison did she put on you? You still want to deceive yourself into believing that he had nothing to do with this? When I say no, no, you have no right to embarrass the Valdez family. Bulalas ni Grudge bagaman bahagya pa ring nangihina. Baka nakakalimutan mo na hindi pa ako nagre-resign bilang chairman ng Reynoso Group. Nakakuyam ang kamao ni Seryo sa pagmamatigas ng kanyang daddy. Hindi ako magpapakasal kay Ursula. So if I were you, give up this idea as soon as possible. In that case, I will make sure that woman suffers from your wrong decision. Ani Grudge na puno ng kasiguraduhan ang tinig. Dahil sa patong-patong na problema, binabuti ni Seryo na dumaan sa Imperial Hotel at magpakalangus sa alak. Sa mga sandaling yon, hindi niya alam kung anong dapat na gawin. Nagdadalang tao si Camille at patuloy siyang ginigipit ng kanyang daddy. Litong-lito na siya sa kung anong dapat niyang gawin at unahin. Nakailang bote rin ng brandy si Seryo bago langong-lango na umalis sa hotel. Naisana ni Alex na ihatid ang kanyang boss hanggang sa pinto ng suite nito. Pero pinagpilitan ni Seryo na doon na lang siya sa lobby ng Reynosa residence ihatid. Susuray-suray na dumating si Seryo sa suite at napag-alaman niyang nakauwi na si Camille. Gumigawang-gawang siyang naglakad patungo sa master's bedroom pero wala doon ang babae. Kaya sa study room kagad siya nagtuloy. Bagamat lasing na lasing ay dumoble ng paningin ni nagtuloy-tuloy siya ng pagpasok sa study room. At doon naabutan niyang sa harap ng laptop ang babae tila may hinahanap. Nang makita siya nito ay mabilis itong tumayo at humarap sa kanya. Malinaw pa sa kanyang pakiramdam nang sabihin ng doktor na nagdadalang tao si Camille. Parang sumabog ang kanyang ulo sa narinig. Umahon ng galit at para bang gusto niyang saktan si Camille at tanungin kung paano nagdadalang tao to. Duro niya sa babae sa flat pa nitong sinapupunan. Who's the child's father? Timbagang natanong niya. Kitang-kita niya kung paano bumalatay ang matinding sakit at lungkot sa mga mata ni Camille. Nang marinig ang salitang yon mula sa kanya, dahil doon lalong sumidi ang galit na naramdaman niya sa dibdib. Ano bang sinasabi mo, Seryo? Ganyan ba talaga kababang tingin mo sa akin? Puno ng hinanakit na tanong ni Camille nagsimula ng tumulong mga luha. Alam na alam mong ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Really? Timbagang natanong ni Seryo sa babae. Tell me, how did you get pregnant if I don't have the ability to give you a child?